Sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Welcome back to the 365. Okay, so Martians, after ng napakalupit na araw natin kahapon, today is gonna be a little bit special again dahil I'm going to take this vlog really differently because today I'm going to try out na i-edit tong vlog na to sa CapCut. Yes, you heard that right. Tatry natin yung CapCut today. Currently right now, tinatry ko na siya. Binili ko siya. I tried to buy yung 1 month subscription nila for only 359 pesos kasi napakamahal na ng Premiere Pro. Yung Premiere Pro ko na every month starting this year will be 1,900 something. Yun. Kaya medyo nai-stress ako kasi syempre, although kasama naman yun sa, alam mo yun, sa costing ko when it comes to client work, still I'm looking for great alternatives na medyo professional pa rin. Nandiyan naman yung DaVinci Resolve, pwede naman ako mag Final Cut Pro, pero alam mo yun, sobrang hirap mag-switch. Sobrang hirap mag-switch, especially magde-dedicate ka ng time for another software to learn something new. And I don't know what's gonna happen this year dahil ito nga nag-try tayo for a month ng CapCut. So itatry natin siya. Una sa lahat, testing it out. First impressions, napakadaya ng CapCut sa transition. Okay, so Martians, commercial break ulit. Ngayon nag-edit ako sa CapCut. Medyo akala ko magiging okay. Sa ngayon, okay siya para sa akin pagdating sa color grading, editing ng boses, maganda. Dahil sobrang dali ng interface. Pero pagdating sa pag-cut, hindi ko pa siya na-master. Kasi hindi ko siya kayang i-master ng isang araw. Hopefully, sa mga darating na araw, matatry natin, madidiscover natin kung paano yung way na mas mabilis mag-cut. Pero kasi sa Premiere, super bilis ko na mag-cut. Kaya itong next na papanoorin nyo na to, ng part ng vlog na to, is actually full test ng ang nangyari ng is color graded. And yung audio, yung the way kung paano na-edit yung audio, medyo mas naging okay, medyo mas okay pala siya. At saka may mga presets, pero ayoko pa ilagay kasi medyo cringe at corny. But I hope you guys enjoy the rest of this vlog. Ito yung tanging solusyon para sa burnout. Ito yung ginagawa ko palagi. First of all, the first solution para sa isang burnout is magpahinga ka. Pero wag masyado. Kasi pag nagpahinga ka, hindi mo na namamalayan, mauubos na oras mo. Pwede kang magpahinga ng isang araw, pwede kang magpahinga ng isang linggo, pwede kang magpahinga ng isang buwan, 6 na buwan, 1 taon. Pero sa kaso ko, hindi ako pwede basta-basta magpahinga. Dahil gusto ko real-time ang 365 na vlog. Dahil isa itong personal achievement para sa akin, despite the number of viewers, despite the number of comments, likes, and subscribes. It's a personal goal for me para maranasan ko talaga kung anong mangyayari after 365 days ko mag-vlog. Yun yung first tip. Magpahinga, pero wag masyado. Second tip is minsan hindi mo namamalayan, akala mo burnout, pero katamaran na pala. You have to ask yourself 3 times. Burnout ba ako? Burnout ba ako? O nababurnout ba ako? Or tinatamad ba ako? Now, that's 4. The final question is, you're supposed to ask yourself if tinatamad ka lang ba. Minsan tinatamad ka lang eh. Marami ring, napansin ko rin sa ibang tao, marami ring tao ang nagsasabi na burnout sila or sinasabi na busy sila. But in reality, tinatamad. Hindi ka dapat tinatamad kung meron kang isang goal na gusto mong makamit, gusto mong makuha, gusto mong mag-grab. Lalo na kung alam mo yung goal mo is super scalable, na talagang malaki ang pangarap mo. Ang malaking pangarap, oo, nagagawa yan step by step, pero dapat may progress yan araw-araw. Hindi ako naniniwala sa mabagal na progress. Oo, progress pa din naman yun. But para sa akin, if you really want something that bad, hindi ka dapat tumigil. Huwag kang tumigil, huwag mong sukuhan, huwag mong tantanan. Araw-arawin mo, alam mo yun, sa bawat hinga na meron ka, yun dapat ang nasa isip mo. Minsan, nagkukulang ako ng reminder sa sarili ko kung ano ba talaga yung ultimate grand scheme na plano ko sa buhay ko. Pero, alam mo yun, I remind myself every single day na
ito yung pangarap ko, ito yung dapat kong gawin, dapat ko 'to gawin araw-araw. Kaya lagi akong on the edge. Lagi akong, lagi akong seryoso magtrabaho. Kahit sa trabaho seryoso ako. Pero sa vlogging, alam mo yun, medyo happy-go-lucky tayo these past few days, pero day by day, you may feel a small wear and tear on yourself, but you really gotta push through. It's just gonna be another brick wall, but you just have to push through. Third thing, or third advice I would like to give you, Martians, is dapat mong isipin yung purpose mo. Alam mo yun, bakit mo siya sinimulan? Bakit mo siya ginagawa? Para saan ba to? Ano bang magigain mo dito? Realistic pa tong ginagawa ko? Kasi lahat naman talaga ng pangarap imposible. At first, kapag hindi mo sinimulan, imposible yan. Pero kapag sinimulan mo na, ayun na. Papalapit ka na, hindi mo namamalayan. The more na ginagawa mo, the more na mas malapit ka na sa pangarap mo. The more na mag-move forward ka na sa susunod na pangarap mo pag na-achieve mo na yan. Ako before, perfect example, I thought na imposibleng maging kliyente ko si Kong TV. Imposible na makakuha ako ng brand na project. Pero the more I put my mind to it, the more na sipagin mo kung ano yung maging, na maabot mo yun, yung specific achievement na yun, magagawa at magagawa mo pala. As long as maniniwala ka rin sa sarili mo. Maniwala ka sa sarili mo kasi walang maniniwala sa'yo. Walang maniniwala kapag yung pangarap mo kinuwento mo sa iba. Wala ring maniniwala kapag pinakita mo sa iba kung gaano kalaki yung pangarap mo. Walang ibang maniniwala kundi ikaw lang. Ikaw lang yan. Hindi ako, hindi audience mo, hindi yung nasa tabi mo, hindi yung even your loved ones. Hindi maniniwala sa'yo. Only you, yourself. And once na makuha mo na yan, once ma-achieve mo na yan, you should never have a grudge kung, nakuha ko na, hindi naman kayo naniwala, hindi kayo dapat ganito. You should never have a grudge. Because the only grudge na magkaroon ka dapat is yung sa sarili mo lang kung hindi mo man nagawa. Pero kung nagawa mo, dapat maging masaya ka kung may makiselebrate. Kasi hindi mo naman inisip in the first place na maniwala kayo sa akin. Dapat ikaw lang sa sarili mo yung magtiwala. Ikaw lang sa sarili mo rin maniwala. Kasi wala yung magagawa kundi ikaw lang. Yun lang yun. Out of all the things that I've achieved in this career, and by the way, today, my channel turns 8 years old. Channel hindi child. Na-realize ko all this time, all these years, na I've put my mind to things from simply earning 10K or 20K, 30K, 40, 50, 70K a day sa shoot. I put my mind to that and na-achieve ko yung bawat scalability. Alam mo yung bawat scale na yung na-achieve ko, I put my mind as well to getting really big clients. Like, alam mo yun, makuha ko isang client ng walang referral or makuha ko yung isang client ng, alam mo yun, ng purely ako, na hindi ako in-outsource, na hindi ako, and I did. Because I put my mind to it. Naniwala ako in the first place. And, ganun talaga. Minsan na lang din ang hindi ko na-realize before is dapat kapag may pangarap ka or may goal ka, wag mo na lang sabihin sa kahit kanino. Gawin mo, i-pursue mo, patunayan mo. Kasi, yung iba, sa umpisa pa lang, wala pa nagagawa. Pero may ego na. Hanggang sa hindi na nila namamalayan, wala na sila nagagawa sa buhay na nila. They're wasting time, they're stuck. But ikaw, kung sino ka mang nanonood ngayon, alam ko may pangarap ka. At walang ibang susuporta sa'yo kundi ikaw lang. Walang ibang gagawa rin yan kundi ikaw lang. Walang ibang magpupursue kundi ikaw. Walang ibang maghihirap, walang gagalaw, walang magbibiyaya sa'yo, walang tutulong sa'yo, walang magpapautang sa'yo, walang magpapahiram sa'yo. Ikaw lang yan. Kailangan mong maging madiskarte. Siyempre, fourth tip, kapag burnout ka, lumabas ka. Lumabas ka lang. For sure, kasi isa sa mga possible causes ng burnout mo, generally, nasa loob ka lang ng kwarto mo, nag-edit or nag-work from home or nag-work. Kaya ka nababurnout. Lumabas ka. Huminga ka. Take in some sun. Alam mo yun, go for a run. Hang out with a friend. Buy a cup of coffee. Huwag sa loob ng bahay, pero sa labas. Tumiwalag ka sa normal na ginagawa mo, sa grind mo. Pero wag masyado. Alam mo yun, wag masyado. Pero tumiwalag ka lang. As in, ngayon lang, sumiba ka lang. Ako, today,
Aaminin ko na medyo alam mo yun, tumiwalag ako sa mindset ng daily vlogging kasi nakuha ko na ulit eh. Alam ko na ulit siya kung paano gawin. Before, nagkaroon ako ng hiatus for a year, I think. Yung mga uploads ko sobrang putol-putol, sobrang, alam mo yun, hindi mo masabi bakit ganun yung timeline ng vlogs ko. Ano nangyari sa akin after nung Timpayaman. Alam mo yan, daming ganun eh. Pero ngayon nakapa ako na ulit. I will say I'm really back. Really, really back. And I'm on the edge to achieve my personal goal pa rin. Lastly, sa mga nagsasabi dyan na nababurnout sila, alam mo yun, walang mababurnout kung wala ka pang nasisimulan. Sasabihin mo magbablog ka na, pero hindi mo namang ginagawa. Sasabihin mo gusto mo nang yumaman, pero hindi mo namang ginagawa. Sasabihin mo na gusto mong may patunayan, pero wala ka namang ginagawa. Sinasabi mo lang, binobroadcast mo lang, sasabihin mo na babalik ka na, pero wala ka namang ginagawa. Ikaw lang yan. Walang iba. Ikaw lang talaga yan. Walang ibang magpupush, walang ibang gagawa. Kasi pag inisip mo kung bakit, alam mo yun, pinangungunahan mo ng, pinangungunahan mo ng ADHD mo or ng overthinking mo, yung, paano kung hindi nila nagustuhan? Paano kung hindi nila, alam mo yun, paano? Pag pinasok mo sa isip mo yung paano, walang mangyayari sa'yo. Pag pinasok mo sa isip mo yung, ngayon na, gagawin ko na, sunod-sunod na yan. It's not about, alam mo yun, oh, you have to be smart. Pero kasi para sa akin, pwede ka maging smart about how you attack your goals. But pwede ka ring maging, alam mo yun, madiskarte. Huwag nyo kalimutan, may pangarap kayo, Martians. At kilusan natin yan, daan din natin yan sa dasal, i-manifest natin. Ang dasal is the best form of manifestation. Never lose faith and never lose faith in yourself. At wala nga ibang maniniwala sa'yo kundi ikaw lang. Peace out.